Hello mga kabosing, welcome back sa Pinoy Manhwa Tagalog Recap. Bago tayo magsimula, nais ko lang munang ipaalala na huwag kalimutang i-like ang video, mag-comment, at mag-subscribe sa channel. Malaking tulong ang inyong suporta upang patuloy na makagawa ng mas marami pang manhwa recap. Dahil sa patuloy ninyong suporta, mas naiengganyo ang channel na maghatid ng dekalidad na content para sa lahat. Kaya, nang walang pag-aaksaya ng oras, simulan na natin ang kwento. Sa pagpapatuloy ng kabanata, pinakita si Char ay nananatiling balot ng matinding pag-aalala. Naniniwala siyang kahit gaano pa nila pagtakpan ang kanilang presensya, maaamoy pa rin sila ng mga kalaban. Naunawaan ni Pedro ang kanyang pangamba, ngunit ipinaliwanag niyang sa ngayon ay kailangan lamang nilang magtago sandali. Ayon sa kanyang pagsusuri, tiyak na naguguluhan at nagsisimula ng mataranta si James Minor dahil sa sitwasyong nangyayari. Dahil dito, magkakaroon sila ng kaunting oras upang kumilos. Makikita rito na mas pinili ni Pedro na samantalahin ang kalituhan ng kalaban kaysa makipagsagupaan agad ng harapan. Samantala, si Rafi ay abala sa pag-amoy sa paligid upang matukoy ang lokasyon ng mga infiltrator. Inamin niyang hindi niya alam ang eksaktong plano ng mga ito, ngunit naniniwala siyang kaya niyang matukoy kung nasaan sila at kung ano ang kanilang ginagawa. Batay sa kanyang matalas na pang-amoy, ang mga taong pinaghihinalaan niyang sina Pedro at Tadeo ay papunta sa Laboratorio A3 sa ikatlong palapag ng Building B. Samantala, pinaniniwalaan niyang sina Kadjo at isang binata ay nasa boiler room sa basement ng Building D. Habang nangyayari iyon, hindi pa rin mapanatag si Char. Patuloy niyang iniisip kung ano ba talaga ang binabalak ni Pedro. Kasabay nito, biglang huminto si Rafi sa paglalakad nang may maramdaman siyang kakaiba. Ayon sa kanyang pang-amoy, ang taong pinaghihinalaan niyang si Pedro ay dapat nasa isang lokasyon lamang. Ngunit kasabay nito, naaamoy rin niya ang parehong presensya sa iba pang lugar. Mas lalong dumami ang mga bakas ng amoy, kaya nagsimula siyang malito. Sigurado siyang hindi nagkakamali ang kanyang pang-amoy, kaya agad niyang tinawagan ang kanyang ama na si James Minor upang ipaalam na may seryosong problema. Sa puntong iyon, unti-unti nang lumilitaw na matagumpay na nalitaw ng plano ni Pedro ang sistema ng pagsubaybay ng kanilang mga kalaban. Samantala, nakipag-ugnayan si Pedro kay Simon at pinuri siya sa mahusay na pagtupad sa kanyang tungkulin. Sa kanyang isipan, naniniwala siyang maayos pa ring umaandar ang kanilang plano. Nais pa nga niyang malaman kung natanggap na ba ng mga kalaban ang Reg Along, inihanda niya para sa kanila. Pagkatapos nito ay bumalik ang kwento sa mga naunang pangyayari. Ipinaliwanag noon ni Pedro na si Simon ang pinakamalamang na mapagkamalang siya ng mga kalaban. Nang marinig iyon, bahagyang nahiya si Simon at inakalang pinupuri siya. Ngunit agad nilinaw ni Pedro na ang dahilan ay dahil si Simon ang may anyong pinakamalapit sa hitsura ng isang mas matandang lalaki. Napatawa si Kadjo sa paliwanag na iyon, ngunit mabilis din niyang pinigil ang kanyang tawa nang mapansin ang matalim na tingin ni Simon. Nagbigay naman ng opinyon si Tadeo na tila balak ni Pedro na gamitin laban sa mga kalaban ang mismong pambihirang pang-amoy ng mga ito. Kinumpirma ni Pedro ang hinalang iyon. Ipinaliwanag niyang kapag nakapasok na sila sa loob, tiyak na hahanapin ng mga kalaban ang kanyang lokasyon gamit ang kanyang amoy. Dahil dito, gagawin nilang tila sabay-sabay siyang naruroon sa maraming lugar. Para kay Pedro, ito ang pinakamabisang taktika para sa misyon nila. Dagdag pa niya, kailangan nilang ikalat ang kanyang amoy sa iba't ibang bahagi ng pasilidad. Kaya naman maglalagay sila ng mga damit ni Simon na pinabanguhan sa iba't ibang lokasyon. Sa paraang iyon, makatatanggap ang mga kalaban ng magkakasalungat na bakas ng amoy at mahihirapang matukoy ang tunay na kinaroroonan ni Pedro. Ipinakita ng estratehiyang ito na hindi lamang lakas ang sandata ni Pedro, kundi pati na rin ang kanyang matalas na pag-iisip at kakayahang magplano. Habang abala si Simon sa pagsasagawa ng plano, pabirong sinabi ni Tadeo na para na itong asong nagmamarka ng teritoryo. Naging dahilan iyon upang bahagyang gumaan ang tensyon, kahit nasa gitna sila ng isang napakadelikadong operasyon. Sa kabilang panig, hindi pa rin matanggap ni Rafi ang nangyayari. Patuloy niyang iniisip kung paano naging posible na lumitaw si Pedro sa napakaraming lugar ng sabay-sabay. Para sa kanya, wala itong lohikal na paliwanag. Sa gitna ng kanyang pagkalito, tumawag si James Minor at sinabihan siyang huwag magpanik na parang bata.
Ipinaliwanag niyang iyon mismo ang nais mangyari ni Pedro. Pagkarinig nito, agad na humingi ng paumanhin si Rafi at sinabi niyang siya na lamang ang hahawak sa sitwasyon upang hindi na kailangang kumilos ng personal ang kanyang ama. Ipinaliwanag naman ni James Minor na talagang kasing husay ni Pedro ang mga balitang matagal na niyang naririnig. Inamin niyang sinasadya nitong guluhin sila gamit ang matalinong estratehiya. Dahil dito, nagpasya si James na siya mismo ang haharap sa laro ni Pedro, isang desisyong nagpapakita na itinuturing na niyang seryosong banta ang kanyang matagal ng kalaban. Pagkatapos nito ay muling bumalik ang eksena kay Pedro. Ipinaliwanag niyang habang nalilito pa ang mga kalaban, hindi nila agad matutunton ang kanilang lokasyon. Gayunpaman, nagbabala siyang aabot lamang ng humigit kumulang 10 minuto ang kalituhang iyon. Kaya naman inutusan niya ang lahat ng kanyang kasama na makinig ng mabuti sa susunod niyang mga tagubilin, dahil magsisimula na ang pinakamahalagang bahagi ng kanilang operasyon. Sa huli, ipinaliwanag ni Pedro na ang mga batang kanilang ililigtas ay nakakalat sa 4 na magkakaibang gusali. Dahil sa napakaliit na oras na mayroon sila, imposibleng masuyad ang bawat gusali isa-isa sa loob lamang ng 10 minuto. Dahil dito, agad na hinati ni Pedro ang mga gawain ng kanyang mga kasama. Inutusan niya si Kadyo na siyasatin ang Building A, ang pinakamalapit sa kanilang kinaroroonan, at walang pag-aalinlangang tinanggap ni Kadyo ang utos. Sa kabilang linya ng komunikasyon, mabilis ding naunawaan ni Tadeo ang plano. Agad niyang niyaya si Simon na maghiwalay ng direksyon upang bawat isa ay makapagsiyasat ng tig-isang gusali. Ipinakita ng desisyong ito na sinasamantala ni Pedro ang bawat segundo, dahil napakahalaga ng oras sa kanilang misyon ng pagliligtas. Pagkaalis ni Kadyo, balak sana ni Char na ihatid si Pedro sa pangunahing laboratorio ni James Minor. Gayunman, tinanggihan ni Pedro ang mungkahing iyon. Ipinaliwanag niyang bago sila pumunta roon, mayroon pa silang isang lugar na kailangang puntahan. Dahil dito, inaya niya si Char na hanapin muna ang lokasyon ng kantina. Ngunit bago pa sila tuluyang umalis, inamin ni Char na may isang bagay siyang matagal nang gustong itanong. Nagtataka siya kung bakit handang isugal ni Pedro ang napakarami para iligtas ang mga batang wala namang kaugnayan sa kanya. Para kay Char, ang tunay na layunin ni Pedro ay dapat hanapin lamang si Arvad. Pagkarinig sa tanong na iyon, sandaling natahimik si Pedro. Bumalik sa kanyang alaala ang sarili niyang kabataan at ang mga pagdurusang minsan na rin niyang naranasan. Sa bahagyang pabirong tono, sinabi niyang ang lungkot ng isang byuda ay tunay lamang na mauunawaan ng isang byudo. Ang nais niyang ipahiwatig ay tanging ang mga taong nakaranas ng parehong sakit ang lubos na makauunawa sa damdamin ng isa't isa. Sa simpleng sagot na iyon, ipinakita na ang kanyang desisyon ay hindi lamang bahagi ng misyon, kundi bunga rin ng sarili niyang karanasan at malasakit. Hindi nagtagal, narating nina Pedro at Char ang kantina bago sila nagtungo sa laboratoryong ginagamit para sa Project Arvad. Pagpasok nila sa loob, maingat na sinuri ni Pedro ang buong lugar at napansin niyang tila napaka-normal ng laboratoryong iyon. Sa kanyang pananaw, hindi yun mukhang pasilidad na pinaglalaanan ng glory ng lahat ng kanilang pag-asa para sa isang napakalaking proyekto. Kasabay nito, nakipag-ugnayan si G1 kay Pedro at sinabi niyang malamang ay gumagawa si James Minor ng isang nakakatakot na halimaw sa lugar na iyon. Gayunpaman, kalmado lamang ang naging tugon ni Pedro. Sinabi niyang totoo namang may isang nakakatakot na baliw sa lugar na iyon. Sa isip niya, nagsimula siyang magduda kung doon nga ba talaga isinasagawa ni James Minor ang pananaliksik tungkol kay Arvad. Wala kasi siyang nakitang anumang dokumento o kagamitan na maituturing na pambihira. Nagpahayag naman si G1 ng pagtataka kung bakit mahigpit pa ring binabantayan ni James Minor ang pasilidad at ang proyekto, gayong matagal nang namatay ang kanyang anak. Nang marinig iyon, muling naalala ni Pedro si Hana. Matapos mag-isip sandali, sinabi niyang marahil ay hindi na talaga pinuprotektahan ni James Minor ang proyekto. Sa halip, tila pinanghahawakan lamang nito ang matinding pagsisisi dahil hindi niya nailigtas ang sarili niyang anak. Ang pananaw na iyon ay nagbigay ng ibang kahulugan sa mga kilos ni James, na parabang ang buong proyekto ay bunga ng isang sugat na hindi pa rin naghihilom. Naunawaan ni G1 ang paliwanag na iyon at agad niyang hiniling kay Pedro na hanapin na si Arvad at umalis sa lugar sa lalong madaling panahon. Ipinaalala niyang maaaring dumating si James Minor anumang oras.
Sumang-ayon si Pedro at sinabing alam niya ang panganib. Gayunpaman, naniniwala siyang magulo pa rin ang sitwasyon sa laboratorio dahil sa pabangong kanilang ikinalat, na matagumpay na nakalito sa mga kalaban. Ngunit ilang sandali lamang matapos niyang sabihin iyon, biglang natigilan si Pedro. Nanigas ang kanyang katawan na para bang may napakalakas na presensyang kanyang naramdaman. Napansin iyon ni Char at agad siyang nagtanong kung ano ang nangyayari. Ngunit sa halip na sumagot, pinakiusapan lamang siya ni Pedro na manatiling tahimik sandali. Kasabay nito, umalangaw ang mabibigat na yabag ng isang taong papalapit mula sa kanilang likuran. Nang lumingon sila, lumitaw si James Minor. Sa malamig ngunit mabigat na tinig, sinabi nitong ang amoy ng dugo ay kumalat na sa buong lugar kaya imposibleng hindi niya iyon mapansin. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ba talaga ang kanilang hinahanap at bakit tila desperado silang kumikilos. Sa biglaang paglitaw ni James, agad na nanginig sa matinding takot si Char. Hindi niya namalayang nabanggit niya ang pangalang Braxton. Samantala, dahan-dahang lumapit si James habang nakikipag-usap na parang walang nangyayari. Binanggit niyang matagal na niyang hindi nakikita si Char at saka tinanong kung kumusta na ito. Gayunpaman, si Char ay halos hindi na makapagsalita. Dahil sa matinding takot at kaba, hindi na niya nagawang sagutin ang anumang tanong ni James Minor. Nang makita iyon, sinabi ni James na tila nanginginig ang bibig ni Char dahil sa sobrang lamig. Dagdag pa niya, tila nagkaroon na ngayon ng lakas ng loob si Char, samantalang noon ay labis itong natakot nang ipadala nito ang sarili niyang anak sa laboratorio. Pagkatapos ay direkta niyang tinanong kung totoo bang nakapasok si Char sa lugar na iyon sa tulong ni Pedro. Hindi nagtagal, bigla na lamang inangat ni James si Char sa ere gamit ang isang kamay. Habang hawak siya, sinabi niyang tila nais na ngayong gampanan ni Char ang pagiging isang mabuting ama. Ipinakita ng kilos na iyon kung gaano kalaki ang kontrol ni James sa sitwasyon at kung gaano kaliit ang tingin niya sa mga taong nasa kanyang harapan. Samantala, iyon ang unang pagkakataong nasalayan ni Pedro nang malinaw si James Minor. Agad niyang napansin na napakabilis nitong kumilos. Sa isip ni Pedro, nagtaka siya kung paano siya natunto ni James ng ganoon kabilis, gayong naikalat na nila ang amoy ni Simon sa buong laboratorio upang pagkamalan siyang si Pedro. Mistulang nabasa ni James ang iniisip ng kanyang kalaban. Lumingon siya kay Pedro at ipinaliwanag na napakadali lamang hanapin ang tunay nilang lokasyon. Kasabay nito, binitiwan niya si Char at sinabi niyang para sa kanya ay tila desperado ang kanilang grupo, na para bang sila mismo ang humihiling na matagpuan. Dahil sa sobrang desperasyon ng mga bakas na kanilang iniwan, agad niyang napagtanto na ang mga amoy na nakakalat sa iba't ibang lugar ay hindi maaaring pag-aari ng tunay na Pedro. Pagkatapos nito, marahang inamoy ni James ang presensya ni Pedro. Doon niya tuluyang napagtanto na ang kakaibang amoy ng batang lalaking kanina pa niya nararamdaman ay nagmumula mismo sa taong nasa kanyang harapan. Samantala, nanatiling tahimik si Pedro at hindi agad tumugon. Dahil dito, lalo pang nagtaka si Char. Hindi niya maunawaan kung bakit hindi pa agad sila umaalis sa lugar, gayong malinaw na naharap na sila sa pinakamapanganib na tao sa buong laboratorio. Pagkatapos ay sinabi ni James na mas mabuting isa-isahin na lamang nila ang lahat sa pamamagitan ng proseso ng eliminasyon. Ipinaliwanag niyang 4 na katao ang pumasok sa pasilidad. Kilala niya ang amoy ng pinuno ng nayon, pati na rin ni Tadeo at Kadyo. Matapos alisin sa isip ang tatlong iyon, isa na lamang ang natitira. Dahil dito, napatanong siya kung ang natitirang taong iyon nga ba ang tunay na Pedro. Gayunpaman, para kay James ay may malaking bagay na hindi tugma. Ayon sa impormasyong kanyang narinig, si Pedro ay isa ng matandang lalaki na lampas 70 taong gulang at naghihintay na lamang ng kanyang huling mga araw. Kaya naman hindi niya maintindihan kung sino ang batang lalaking nasa kanyang harapan. Naisip pa niyang baka hindi talaga dumating si Pedro, o kaya naman ay may nangyaring dahilan kung bakit tila naging bata itong muli. Sa malamig na tinig, iniutos ni James sa batang nasa kanyang harapan na alisin ang kanyang maskara at itigil na ang mga walang saysay na panlilinlang. Idinagdag pa niyang napakasikip ng lugar na iyon kaya wala nang matatakbuhan ng sinuman. Ngunit kalmado lamang na sumagot si Pedro. Sinabi niyang kung tunay ngang makitid ang lugar na iyon, mas mabuti pa nga iyon para sa kanya. Kasunod nito, bigla siyang kumuha ng isang bagay mula sa loob ng kanyang jacket at buong lakas na inihagis iyon sa sahig.
Pagbagsak nito ay agad itong sumabog. Sa unang tingin ay inakala ni James na isa itong smoke bomb, ngunit mabilis niyang napagtantong hindi yun usok. Samantala, agad namang nakilala ni Char ang laman ng sumabog na bagay. Ipinaliwanag niyang iyon ay purong itim na paminta. Naalala niyang habang nasa kantina pa sila, gumawa si Pedro ng isang bombang puno ng black pepper, isang bagay na lubhang mapanganib para sa pambihirang pang-amoy ni James Minor. Dahil sumabog ito sa isang masikip na espasyo, lalo pang tumindi ang epekto nito. Isa itong simpleng taktika, ngunit malinaw na idinisenyo upang samantalahin ang pinakamalaking kalamangan ng kalaban at gawin itong kahinaan. Kasabay nito, inamin ni Pedro na kahanga-hanga nga si James Minor dahil napakabilis nitong nabasa ang kanyang mga panlilinlang. Gayunpaman, sinabi rin niyang bahagi lamang iyon ng kanyang plano. Sa mismong sandaling iyon, mabilis na sumugod si Pedro at nagpakawala. Nang napakalakas na suntok na tumama ng direkta sa katawan ni James, dahil sa lakas ng atake, malakas na tumilapon si James papunta sa likuran at nabangga ang iba't ibang kagamitan sa loob ng laboratorio. Nang makita yon, lalo pang naguluhan si CR, hindi niya maunawaan kung paano biglang umabot sa ganoong klaseng labanan ang sitwasyon, ngunit bago pa siya makapag-isip ng higit pa, bigla siyang hinayla ni Pedro upang mabilis silang makalayo sa lugar. Labis siyang nagulat sa biglaang kilos na yun. Hindi nagtagal, unti-unti nang nawala ang epekto ng bombang gawa sa itim na paminta. Nang makatayo muli si James Minor, agad siyang tinawagan ni Rafi. Nag-aalala itong nagtanong kung ayos lamang ba ang kanyang ama. Itinanong din ito kung nagkita na ba sila ng pinuno ng nayon. Sinabi pa ni Rafi na kung naroon pa ang mga ito, pupunta rin siya sa kanilang kinaroroonan. Bilang tugon, sinabi ni James na nakaalis na ang mga ito. Agad namang tinawag ni Rafi na mga duwag ang kanilang grupo. Gayunman, hindi sumang-ayon si James. Ipinaliwanag niyang hindi talaga tumakas ang mga ito dahil sa takot. Sa halip, sinabi niyang may kakaibang nangyari sa kanilang maikling paghaharap. Ayon kay James, noong una ay inakala niyang tuluyan na niyang nahuli ang kalaban. Ngunit hindi niya inaasahan na habang sinusubukan niyang pigilan ang batang lalaki, naapakan nito ang kanyang paa. Ang higit na ikinagtataka niya ay kahit pilit niyang gustong kumawala, hindi niya maigalaw ang kanyang paa kahit kaunti. Dahil dito, napaisip siya kung paano nagkaroon ng ganoong kalaking lakas ang isang taong may napakaliit na pangangatawan. Para kay James, ang isang taong may ganoong kakayahan ay hindi basta-basta uurong sa laban. Naniniwala siyang umatras lamang ito dahil naisip nitong magiging dehado ang sitwasyon habang naroon ang pinuno ng nayon. Pagkatapos ay muli niyang binanggit na talagang naapakan siya ng batang iyon, dahilan upang lalo pang malito si Rafi. Samantala, sa isip ni James ay patuloy na umiikot ang isang tanong. Bukod sa kakaibang lakas ng binatang iyon, pamilyar din sa kanya ang amoy nito, na para bang minsan na niya itong naamoy noon. Samantala, habang mabilis na tumatakbo sina Char at Pedro, humingi ng paumanhin si Char. Pakiramdam niya ay siya ang naging dahilan kung bakit napilitang umalis si Pedro sa laboratorio nang hindi natatapos ang kanilang pakay. Ngunit kalmado lamang na sumagot si Pedro. Ipinaliwanag niyang sinadya niyang makaharap si James Minor dahil gusto niyang malaman kung anong klaseng tao ang kanilang kalaban. Dahil dito, hiniling niyang huwag sisihin ni Char ang kanyang sarili, sapagkat ang pinakamahalaga ngayon ay mahanap si Arvid at makaalis sila roon ng ligtas. Gayunpaman, sa kanyang isipan ay patuloy na sinusuri ni Pedro ang kanilang naging engkwentro. Napagtanto niyang hindi lamang pambihira ang pang-amoy ni James Minor. Sa maikling laban nila, tiniyak niyang hindi makakakita si James nang gamitin niya ang bombang gawa sa itim na paminta bilang panggulantang. Ngunit sa kabila nito, tila alam pa rin ni James ang bawat galaw niya. Para bang nakikita nito ang susunod na mangyayari bago pa man ito maganap. Ang obserbasyong iyon ay lalo pang nagpaisip kay Pedro kung paano nagagawa ni James ang ganoong bagay. Para sa kanya, tila halos nakikita nito ang hinaharap, isang kakayahang hindi basta-basta maipapaliwanag. Habang tumatakbo pa rin sila, inamin ni Char na sa totoo lang ay labis siyang natatakot kay James Minor. Para sa kanya, si Braxton ay nananatiling si Braxton, gaano man ito nagbago. Idinagdag pa niyang kahit naging maayos ang kanilang pagtakas, natatakot pa rin siyang baka hindi na niya muling makita si Rafi. Bilang tugon, sinabi ni Pedro na talagang magiging mahirap ang muling pagkikita nila.
Nagulat si Char at agad na tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ngunit maikli lamang ang isinagot ni Pedro. Sinabi niyang nauunawaan niya ang nararamdaman ni Char dahil minsan na rin siyang napunta sa halos kaparehong sitwasyon. Ipinakita ng kanyang sagot na hindi lamang siya nakikisimpatya, kundi may sarili rin siyang karanasang pinaghuhugutan. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Char na papalapit na sila sa pinakaloob na bahagi ng pasilidad. Nagbabala rin siyang malamang ay magsisimula ng dumating ang mga Gensard at posibleng sila na ang humaharang sa iba pang mga apostol. Naunawaan iyon ni Pedro, kaya agad niyang niyaya si Char na magmadali upang hindi sila maunahan ng mga pangyayari. Samantala, ipinakita naman si Rafi na tahimik na nagmumuni-muni. Sa kanyang isip, naniniwala siyang ang mga Gensard ang tunay na nararapat maging mga apostol ng glory. Para sa kanya, ang mga ito ang bunga ng buong buhay na pananaliksik ng kanyang ama sa Project Arvad. Naniniwala siyang kailangan nilang durugan ang kanilang mga kalaban upang hindi na muling maliitin ang kanilang proyekto. Kung magtatagumpay sila, magiging malinaw na halimbawa iyon para sa lahat ng taong minsang tumalikod at nagtakwil sa kanila. Habang iniisip iyon, muli niyang naalala ang masasakit na pangyayaring kinasangkutan ng pinuno ng nayon. Dahil dito, lalo siyang naniwala na darating ang araw na malalaman ng buong mundo ang katotohanan. Para kay Rafi, kapag napatunayang totoo ang kapangyarihan ng mga Gensard, mapatutunayan ding may mga nilalang na kayang higaitan maging ang mga apostol ng glory. Samantala, ipinakita naman sina Tadeo at Simon na patuloy na nagsisiyasat sa loob ng laboratorio habang nananatiling nakikipag-ugnayan kay Pedro. Habang sinusuri ang paligid, napansin ni Tadeo na tila kakaiba ang lugar. Para lamang itong isang ordinaryong laboratorio at wala siyang makitang anumang bakas na may kaugnayan sa Project Arvad. Higit pa rito, wala rin siyang makita ni isang bata sa buong lugar. Dahil dito, inisip ni Pedro na malamang ay sadyang itinago ng mga ito ang tunay na pasilidad upang hindi ito madaling matagpuan ng sinuman. Ang obserbasyong iyon ay lalo pang nagpatibay sa hinala nilang may mas malaking lihim na nakatago sa loob ng laboratorio. Sa parehong sandali, may napansin si Simon. Agad niyang tinawag si Tadeo at sinabing may kakaiba sa bahaging iyon ng gusali. Itinuro niya ang isang cabinet ng mga gamot at ipinaliwanag na ang lahat ng laman nito ay may babalang kailangang hawakan ng maingat, maliban sa iisang cabinet na walang anumang babala. Ayon sa kanya, nangangahulugan iyon na walang magiging problema kahit mabuksan ito ng marahas. Dahil dito, napag-isip-isip nilang posibleng nagsisilbi itong lihim na pasukan. Hindi na nag-aksaya ng oras si Tadeo. Agad niyang binuksan ang cabinet at natuklasan ang isang lihim na daanan. Pumasok siya sa loob ng nakatagong silid, habang si Simon naman ay nagtungo sa ibang bahagi ng pasilidad upang maghanap pa ng katulad na mekanismo. Pagpasok ni Tadeo sa lihim na silid, agad siyang nagtaka kung anong uri ng eksperimento ang isinasagawa roon. Sa kanyang palagay, kung kinailangan pa itong itago sa ganoong kalalim na lugar, tiyak na hindi ito ordinaryong pananaliksik. Ilang sandali lamang ang lumipas nang bigla niyang marinig ang mga tinig ng maraming bata. Agad niyang ipinaalam kay Pedro na napakaraming bata ang naroon at patuloy silang naglalabas ng mga kakaibang tunog. Nang tanungin siya ni Pedro kung ano ang kanyang natuklasan, sinabi ni Tadeo na sa wakas ay nahanap na niya ang Project Arvad na matagal na nilang hinahanap. Habang mas lalo niyang sinusuri ang paligid, hindi maitago ni Tadeo ang kanyang matinding pagkabigla. Napagtanto niyang ang lihim na laboratoryong iyon ang tunay na lugar kung saan isinagawa ni James Minor ang Project Arvad sa loob ng maraming taon, unti-unti ring lumitaw sa kanya ang kabuuan ng katotohanan, at mas mabigat pala ang sitwasyon kaysa sa kanilang inaasahan, agad namang tinanong ni Pedro kung ligtas pa ba ang mga bata. Ngunit mabigat ang naging sagot ni Tadeo. Sinabi niyang halos hindi na niya kayang tingnan ang kanilang kalagayan dahil napakasaklap ng kanilang mga kondisyon, marami sa mga bata ang may mga katawang lubhang deformado, at ang iba ay mas malala pa ang sinapit. Ang tagpong yun ay malinaw na nagpakita kung gaano kalupit at kalalim ang naging bunga ng eksperimento. Habang patuloy na pinagmamasdan ni Tadeo ang nakakatakot na eksena, bigla niyang narinig ang tinig ng isang babae na nagsabing hintayin lamang siya. Dahil pagsapit ng kinabukasan ay magiging katulad din niya siya. Nang lumingon siya sa pinanggalingan ng boses, nakita niyang si Skade ang papalapit. Ang biglaang paglitaw nito ay lalo pang nagpataas ng tensyon at nag-iwan ng maraming tanong tungkol sa susunod na mangyayari. Dito muna nagtapos ang bahaging ito ng kwento.